Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 5. Paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang pagdating at paglaganap ng Islam. Pangalawa, naiisa-isa ang paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Unang gawain. Hulaan mo ako. Hulaan ang nasa larawan sa pamamagitan ng pagpuno o pagsulat ng wastong titik sa bawat kahon. Simulan na natin. Ano ang tamang sagot? Magaling! Mosque. Susunod. Ano ang tamang sagot? Tama! Muslim. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Quran. Pangalawang gawain. Magsalaysay para sa kasaysayan. Gamit ang infographic template, ang mga mag-aaral ay magbabahagi ng kanilang nalalamang salita o konsepto tungkol sa paniniwala ng mga Muslim. Maaari mo bang sagutin? Ano ang kaibahan ng Islam sa ibang relihiyon? Magaling! Ang Islam ay naniniwala sa iisang Diyos lamang o si Allah. Bawal ang anumang uri ng representasyon ng Diyos. Ang banal na aklat dito ay ang Quran, na itinuturing na literal na salita ni Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Pangatlong gawain, column notes. Itala ang mga nalalaman o napag-aralan patungkol sa Islam gamit ang mga column. Maaaring gumamit ng notes sa pagtatala nito. Para sa unang hanay, pangunahing ideya. Pangalawang hanay, detalye at paliwanag. Pangatlong hanay, dahilan. Simulan na natin. Pangunahing ideya. Pananampalataya sa iisang Diyos o si Allah.
ang detalye at paliwanag. Naniniwala ang mga Muslim sa isang Diyos na si Allah. Ito ang sentrong aral ng Islam o Tauhid. Ang dahilan? Upang mapanatili ang purong paniniwala at pagtalima sa tunay na Diyos. Ituloy natin para sa pang-apat na hanay. Epekto. Pang-5, kahulugan. At ang panghuling hanay, halimbawa. Sagutin na natin. Epekto. Ito ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya at disiplina sa pagsamba. Kahulugan. Tauhid. Ito ang paniniwala sa kaisahan ng Diyos. Ang halimbawa, ang mga Muslim ay buong pusong nananalig kay Allah. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Isagawa ang pagsusuri ng larawan at sagutin ang mga katanungan. Sagutin natin ang mga katanungan. Para sa unang bilang, sino-sino ang nakikita mo sa larawan? Tama! Mga batang lalaki at babae na nakatradisyonal na kasuotang Muslim, kasama ang 2 matatanda. Pangalawang tanong, ano kaya ang kanilang relihiyon? Mahusay! Ang kanilang relihiyon ay Islam. Pangatlo, bakit mo nasabing sila ay mga Muslim? Tama! Dahil sa kanilang kasuotan tulad ng hijab at kufi na karaniwang isinusuot ng mga Muslim. Pang-apat, saang bahagi ng Pilipinas makikita ang karamihan sa kanila? Magaling! Ang karamihan sa mga Muslim sa Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyon ng Mindanao. Pang-5, sila ba ay mga mamamayang Pilipino tulad mo? Magaling! Opo, ang mga Muslim sa Mindanao ay mga mamamayang Pilipino, katulad ng ibang etno-linguistikong grupo sa bansa. Sila ay bahagi ng sambayanang Pilipino at may pantay-pantay na karapatan sa ilalim ng batas. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tara na, lakbay tayo! Panoorin ang isang video patungkol sa paglaganap ng relihiyong Islam. Unang aralin, paglaganap ng Islam.
dahil sa pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim noong 1210 ay nakarating sa Pilipinas ang isang mahalagang kontribusyon sa mayamang kultura ng mga Pilipino, ang relihiyong Islam. Dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas noong 1280. Taong 1380 ay dumating si Karim Uy Makdum mula sa Malacca at nangaral ng Islam sa Sulu. Matagumpay na nahikayat ni Raja Baginda ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam nang dumating siya sa Sulu noong 1370. Taong 1450 nang dumating mula sa Palembang si Abu Bakar nang ipalaganap niya ang Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaang batay sa Sultanato ng Arabia. Sa panahon niya ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at Visayas. Gayunpaman, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito pagdating ng mga Espanyol. Nagtungo ang mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili, kaya patuloy pa ring pangunahing paniniwala ang relihiyong Islam sa rehiyon ng Mindanao. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay itinatag ni Propetang Muhammad sa Saudi Arabia. Ito ay hango sa salitang Arab na ang ibig sabihin ay kapayapaan o ganap na pagpapailalim kay Allah. Ang tawag sa Diyos ng Islam ay Allah at ang tawag sa mga tagasunod nito ay Muslim. Ang banal na aklat ng Islam ay Quran. Naglalaman ito ng mga salita at katuruan ni Allah na inihayag kay Propetang Muhammad. Salitang Arab na ibig sabihin pagsuko o pagsunod, itinatag ni Propeta Muhammad. Ang larawang inyong nakikita ay si San Gabriel na nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Ito naman ay ang simula ng Islam. Nagsimula noong ika-7 siglo o 7th century sa tangway ng Arabia. Saan pa lumaganap ang Islam?
Una, Indonesia. Pangalawa, Philippines o Pilipinas. Pangatlo, Africa. Pang-apat, India. At ang panglima, Spain. Aralin din natin ang pagsilang ng Islam sa Pilipinas. 13 siglo, Sharif Makdum sa Sulu. 1,390, Raja Baginda. 1,450, Abu Bakar sa Holo. At 1,475, Sharif Kabungsuan sa Maguindanao. Pagsilang ng Islam. Una, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, ang tawag sa kanilang Diyos. Pangalawa, Muslim. Tawag sa mga tagasunod nito ay mapayapang nilalang. Pangatlo, Mosque. Simbahan ng mga Muslim. Pang-apat, Quran, banal na aklat ng mga Muslim. Panglima, Mecca, pinakabanal na puok na matatagpuan sa Arabia. Narito naman ang mga 10 datu. Una, Datu Puti. Pangalawa, Datu Sumakwel. Pangatlo, Datu Bangkaya. Pang-apat, Datu Dumalugdog. Panglima, Datu Paiburong. Pang-anim, Datu Paduhinog. Pang-pito, Datu Lubay. Pang-walo, Datu Dumangsil. Pang-siyam, Datu Kalantiaw. At pang-sampu, Datu Balensula. Pinatnubay ang pagsasanay. Sagutin ang mga katanungan. Una, ano ang mga pangyayari sa pag-usbong ng Islam sa Pilipinas? Pangalawa, ano ang mga mahalagang impormasyong iyong nalaman patungkol sa Islam? Pangatlo, sino-sino ang mga maimpluwensyang mga tao na nagpausbong pa ng relihiyong Islam dito sa Pilipinas? Pang-apat, sa iyong palagay, paano tinitignan ng ating mga kababayan ang relihiyong Islam? Paglalapat at pag-ugnay. Pumili ng salita sa loob ng kahon na naglalarawan sa mga tinutukoy sa pangungusap. Para sa unang bilang, basahin at sagutin. Ang tamang sagot sa unang bilang ay Pilipino.
Pangalawa, basahin at sagutin. Ang tamang sagot ay mangangalakal. Pangatlo, basahin at sagutin. Ang tamang sagot ay sulu. Pang-apat, basahin at sagutin. Ang tamang sagot ay Mindanao. At pang-lima, basahin at sagutin. Ang tamang sagot ay Tuan Masyaika. Ikalawang araw. Pangalawang aralin, paniniwala at kultura ng mga Muslim. Pagproseso ng pag-unawa. 5 haligi ng Islam o 5 Pillars of Islam. Una, Syahada. Ito ang pagbigkas ng walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah. Pangalawa, Salat. Ito ang pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw na nakaharap sa Mecca, isang banal na pook ng mga Muslim. Pangatlo, Zakat. Ito ang pagbibigay ng tulong o limos na pananalapi sa mga mahihirap na kapatid ng mga Muslim. Pang-apat, Saum. Ito ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan o kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim. Panglima, Hajj. Ito ang paglalakbay sa Mecca. Ngayon, alamin natin ang paniniwala ng Islam. Pinapayagan ng Islam ang polygamy o ang pagkakaroon ng mahigit pa sa isang asawa. Kung may kakayahan ang mga lalaki na buhayin ang mga ito. Pinagbabawal din nito ang pagsusugal, paggawa ng imaheng panrelihiyon, pag-inom ng alak, at lalo na ang pagkain ng karne ng baboy. Alamin din natin ang kulturang Muslim sa pamahalaang sultanato. Una, Sultan. Pinakamakapangyarihan at katuwang sa pamamahala. Pangalawa, Raja Muda. Tagapagmana ng trono. Pangatlo, Dayang. Prinsesa. Pang-apat, Kali. Tagahukom.
Panglima, wazir. Punong ministro. Pang-anim, sari manok. Ito ay sagisag ng pagkakaroon ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan, karangalan. Pang-pito, okir. Ito ay disenyong pakurba-kurba o katutubong tradisyon ng pag-uukit. Alamin din natin ang epiko ng kulturang Muslim. Una, Darangan sa Maranao. Pangalawa, Indarapatra and Sulaiman sa Maguindanao. Pangatlo, Parang Sabil sa Tausug. Pinatnubayang pagsasanay. Tuklas, lutas ang ipamalas. Panuto, punan ng tamang datos ang talahanayan ng paghahambing sa Islam, sa sinaunang relihiyon at ang relihiyong iyong kinabibilangan. Basahin natin ang mga bahagi nito. Para sa unang hanay, batayan ng paghahambing. Para sa pangalawang hanay, Islam. Para sa pangatlong hanay, sinaunang relihiyon o ang animismo. At ang pang-apat na hanay, relihiyong kinabibilangan. Simulan na natin! Para sa unang hanay, batayan ng paghahambing. Una, panalangin sa Diyos. Sa Islam, si Allah ang kanilang Diyos. Sa sinaunang relihiyon o ang animismo, walang tiyak na pangalan, kalikasan ang sinasamba. At sa iyong relihiyong kinabibilangan, maaari ang Diyos o ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Para naman sa pangalawang batayan ng paghahambing, banal na aklat. Sa Islam, Quran ang kanilang ginagamit. Para naman sa sinaunang relihiyon o animismo, ang kanilang aklat ay wala, oral tradisyon lamang. Sa relihiyong kinabibilangan mo naman, ang maaaring sagot ay Biblia. Pangatlong batayan ng paghahambing, mga pinuno sa pagsamba. Sa Islam, meron silang imam. Sa sinaunang relihiyon o animismo, babaylan at katalonan. Sa relihiyong kinabibilangan mo naman, maaari mong isagot ang pari o obispo. Pang-apat na batayan ng paghahambing, paniniwala sa kanilang Diyos. Sa Islam, sila ay may iisang Diyos lamang o monoteismo. Sa sinaunang relihiyon o animismo, maraming espiritu o Diyos o tinatawag ding polytheismo. At sa relihiyong kinabibilangan mo naman, iisang Diyos sa Santatlo o Trinidad.
paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikatlong araw. Three, two, one, reflection. Islam sa Pilipinas. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Tweet a length summary. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Exit ticket. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikaapat na araw. Pagsusulit. Tayahin ang mga nilalaman. Panuto. Lagyan ng check kung ang ipinapahayag ng pangusap ay tama at X kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagutang papel. Una, ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Pangalawa, si Tuan Masyaika ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay check. Pangatlo, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pang-apat, si Raja Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat sa relihiyong Islam. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay X. Panglima, mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Ito ba ay check o X? Napakagaling! Ito ay check. Para naman sa kasunod na bahagi. Panuto. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangusap at mali kung hindi. Pang-anim, dala ng mga mangangalakal na Espanyol ang relihiyong Islam kaya ito nakarating
sa Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay mali. Pang-7, si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-8, ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang umambag sa kultura ng mga Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Pang-9, nang dumating ang mga Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Pang-10, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagdating at paglaganap ng Islam at ang mga paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pinutin ang like, share, at subscribe.